Pumasok, may rin siyang inaasikaso from San Fernando project sa Modern Bay Kubo. Taraw kaya rin pundal dyan no? Gold din. Yun lang ang lagi ko sinusuot, yung gold, yung radio. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. 8, 9, siyam na piraro. Kaya akong kotse dito siya nakaparking yung kotse. Okay na hanggang taas. Bago ko po patanggal to dito, halos okay na rin dito naman dito sa malakas yung hangin, yung may kasamang ulan. Tapos yun na lang pong sliding door dito ni Arcel. So didikit po dyan sa mga ayun, kung mapansin nyo sa yun ang gupigyan ka ta. Yun ang gupig sa'yo. Ito yung isang binili ko rin kahapon sa Wilcon, 50 mil. Saka yung plaster band doon po nawala. Pura, dati ano, giniba namin parang kamukha nung sa may alakala. Oo. Naligtas nga dito sa utol. Muntik na raw siya. Bus naman. Single bed. And doon meron pa siyang good morning. Kasi yata hindi, sa plastic lang. UV board. Ayan, dadaling ko po ito sa mga, sana mga sa Lubao. Ito po yung design na napili ni client dun sa kanyang console accent design dun sa high ceiling. 9 pieces po ito. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siyam na piraso. From floor to ceiling po yan. Combination ng black and white, tapos gold. Meron siyang medyo cream color. Tapos ito rin yung mga fluted panel. Ito po yung materials niya. Isa-isa mo na, isa-isa. Meto mo. Dito lang ako. Mapakalila eh. 3mm ang kapal po niyan. 1,220mm by 2.6, 260mm by 3mm yung kanyang thickness. Sa ganyan doon. Design. Huwag ka parang to ha. Dito ko tumapak. Dito. Di Sumara. Kaya na pata. Ang tali lang magkasakot. Lalo. Ayan, tapos po dito, unti-unti nang lumilitaw. Yan, kagabi naglagay ako ng mga ilaw.
So ngayon ko continue lang ni dyan yung mga wiring. Hindi siya nakapasok ng 2 days. 2 days yung hindi pumasok. May rin siyang inaasikaso. And then nawalan po ako ng alos 50,000, 50k. Wala. Kung napapansin nyo po yung suot kong bracelet sa ating mga vlog, meron po akong bracelet na gold na investment ko yun. Kahapon from San Fernando project sa Modern Buy Kubo, tapos dumiretso pa po ako ng Wilcon. Suot ko pa nung nasa Wilcon ako yung bracelet. And then paglabas ko, mamaya ko rin po, ipapareview ko yung CCTV sa pagre-request ako ng review sa nasa Wilcon. Tatanong ko kung nung paglabas ko suot ko pa ba yung bracelet na gold. Tapos nung pagdating ko kay RM Bundalyan, kahapon nagpunta ako kay RM Bundalyan, nung ko napansin na wala na yung bracelet. Ayan, tapos pinareview ko yung CCTV kay Bundalyan. So nung pagdating ko kay Bundalyan, wala na po siya. Hindi ko na po siya suot. So meaning malamang sa Wilcon doon po nalaglag or yun na sumabit. Nalaglag, di ko napansin. Binuot ko kasi yung karton na yun, no? Bumili po kasi ako ng sa Wilcon kahapon ng plaster band. So nung pagbaba ko nasa parking, pinuhat ko yung karton mula sa yung tinutulak. Yun nandun yun. So binuhat ko, sinakay ko sa sasakyan. So malamang po doon nawala or sa loob ng Wilcon. So hindi natin masabi. So wala naman po akong tinisisi, kasalanan ko rin. Ayan. Ano po yun, yung pong bracelet na yun, binili po namin yun nung nandito pa si Poldo, kasabay ng aking kwintas na gold din. Yun lang ang lagi ko sinusuot, yung gold, yung bracelet. Ayan, ano po yun, worth 50,000 yung bracelet na yun, 50 mil. So yun, nawala. Sana may balik pa para makita natin. Pero kung hindi na talaga, so talagang ganyan, nawalan tayo ng 50 mil, 50,000. Mga boss, tara, Lubaw. Asikasuin ko yung mga gamit nila doon, tapos diretso po ako ng Olongapo. Let's go. Ayan, nadaan po ako sa Wilcon. Nagre-request ako ng review doon sa CCTV para malaman natin kung nung nasa Wilcon ako is nandun pa, pagsuot ko pa nung kasing nasa nireview namin ni nung bata ni Boss Rodel yung CCTV. So nakita namin nung pagbaba ko ng sasakyan, wala na po ako suot. Malamang sa palagay ko sa Wilcon po na laglag yun, sa parking area siguro. So wala na, talagang hindi naman ako na umaasa na makikita ko pa, baka sakali. Para ma-inform din natin sila na may nawala tayo, if ever na may magtanong. So at alam nila na sa atin yung nawawala. Hindi ako nakatulog kagabi sa kakaisip. Biruin niyo po yung 50 mil, 50,000. Dami mo nang mabibiling materials doon. Dami nang matatapos sa farm nun. Makakabili na tayo ng 2 aircon doon. 2 split type na aircon doon sa ginagawa kong kwarto. Ayan na, nandito na tayo sa Wilcon. Kahapon hindi ako nakabalik agad dito mga boss. Inisip ko lang kasi baka dito lang sa sasakyan na
nalaglag. Eh yun, nilinis ko to sa sasakyan. Wala naman po siya sa sasakyan. So malamang dito sa ano, Wilcon. Hopefully sana makaan tayo. Ayan, nagparking ako dito kahapon, dito sa pangalawang slots. Ayan, dito ako nagparking kahapon eh. Ayan mga boss, wala daw silang ano, wala daw silang footage dito sa may ano, sa may parking area. So paglabas ko daw, nasuot ko pa. So malamang nung pong paglabas ko, meron akong dalang materialis na binili. So ayan, dito ako nakaparking eh. Tapos may katabi akong kotse. Dito siya nakaparking yung kotse. Nandito ako. Tapos dito kasi nakayong ano, yung binili ko. Pagbuhat ko dun sa may ano, sa may basket. Wala. Talagang ganyan. Nawalan tayo. Okay na. At least sinubukan natin hanapin. Hindi na talaga mahanap. Ano, talagang wala na. Malay natin, baka yung nakapulot nun sa mas ano niya, mas kailangan po niya ng walang environment compliance pera. So yun, swerte niya. Malas ko. Okay, tara, let's go. Lubaw tayo. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa Lubao Project. Update po tayo dito. Nandito yung aking mga alaga oh. Ayan oh, 3 mga bibi. Dito ko na ibababa yung ano sa meron. Ayun oh, mga bibi. Ayan mga boss, ito po yung UV board. Ayun o. Ayan, dito po namin ilalagay yan. Ito na yung gilid nya, which is ito naman, sa gilid na to, yung fluted panel, long floor to ceiling. Ayun, tapos magkabila siya. And then meron siyang ano dito, meron siyang ilaw hanggang taas. Ayan, halos makompleto na po. Baka this week matatapos na rin yan. And then next week, siyan pala, hindi pa siya tapos dito sa mga kanyang bintana. Si Artem, UPVC, kailangan po ma-install muna yung mga salamin niya dito. And then masecure yung sealant bago ko po patanggal to. Dito halos okay na rin dito naman eh, dito sa area na to. So ito na lang. Ayan, halos mabuo na. Mabuo na yung natural stone cladding. Ayan, ito pong hagdanan. Ayan na yung mga abang namin para sa step light. So hinihintay ko lang po yung order akong step light. Hindi pa dumarating. Wala pa raw silang stock. Maybe next week darating na yun. Ayan, meron pa tayong ano dito, hindi pa na-install. So hanggat hindi po nabubuo yan, hindi natin ilalagay yung hagdanan. Yan po mga wood planks. Possible po kasi pagka may malakas na ulan or malakas yung hangin na may kasamang ulan, mababasa po yan.
So pagka nabasa yan, magmamantsa sa kahoy. Yan yung iniiwasan natin. Kaya hindi ko pa po pinapalagay muna. Sa 2, 3, 4, 5. Lima na lang naman. Balcony. Ayan, tiles na. Tapos yun na lang pong sliding door dito ni Artem, UPVC. And then ito na yung CR dito. Isang kwarto. Ito yung shower area. And then water closet, vanity. And then dito meron pong cabinet to. Dito sa area na to. Sa plano. Ayan, meron siya niche. Ayan, magkakaano na lang po ito, shower enclosure. Shower enclosure. Ganon din naman sa kabila. Dito sa kabila. So lalagyan natin ng ano to, exhaust fan. Wala pong bintana to, kailangan nyo ng exhaust. And then ayan, halos ito na napinis na nila to. Ano po yung wall. Ayan, nag-install na ng aircon si LDRA. Matatapos na yata ngayon. Matatapos na ngayon, boss. Tatapos mo na ngayon. Sana. Shout out sa LDRA. Ano po ito? 2.5. 2.5 yan, no? 2.5 na Aura and carrier. Sakto lang sa rito. Hindi po siya pwede rito dahil po hindi kakasya. So doon lang yung pinaka best location niya. Finish na, pag-finishing. Tapos linis na lang sa gisan eh. Ayan, pagka po talaga nauna yung PVC panel, tapos ongoing yung pintura, hindi po maiwasan yung ganyan. Yung pong pinagliyahan or yung pinagrenderan sa tiles. So didikit at didikit po dyan sa mga, ayun, kung mapansin nyo sa may metal paring. Parang namamagnet yung alkabok. Pagkatapos naman yan, nilinisin naman natin yan. Ta! Sino nagupig ka, ta? Sino nagupig sa'yo? Ha? Buhay pa? Ha? Tara, balikan natin. Dito, meron din dito. So, yan. Alas pwede na tayo mag-finishing. Ang ano lang kasi mga boss, yun nga. Yung pina-add ni client dito na step light. Ayan, kaya medyo nag-alikabok pa kami rito. Dami yan. Kada isang step, may ilaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pagka natapos pa to, gayamanin na. Ayan, naiibon muna natin sila dito. Sa Olonga po naman tayo. Ipapalaw ko rin po yung tiles. In-order ko po yung tiles doon Monday. So sabi nung kausap kong salesman doon, 4 days working days daw. So pang 5 days na po ngayon, hindi pa raw dumarating, sabi ni Utol. So yun yung lalakarin ko ngayon, ipapalaw ko para medyo ano po kasi kailangan na yung tiles no, kaya nga po order ako ng Monday. Sabi niya 4 days yung maximum na working days bago ma-deliver. So pumayag ako ng ganong araw. So yun, tumatawag ako sa kanya kanina. Tumatawag ako dun sa binigay na number sa akin kung saan humihingi sana ako ng update. Siguro hindi lang 10 missed call, hindi po siya sumasagot. So ngayon sasadyain ko muna dun. So tara, Olonga po muna tayo.
Ayan, nandito na po tayo sa, sa Olongapo. Diretso muna ako dun sa tiles para po ma-follow up ko kung anong nangyari. Pang-5 araw na po ngayon. In order po yun, Lunes. Ayan, tulad sabi ko kanina, 2 to 4 days lang daw. Sabi nung kausap ko, dapat kahapon pa na-deliver na. Actually kahapon tumawag ako, i-deliver daw kahapon. So syempre tayo, tayo na dadalhin. And then hindi rin dumating. Hindi rin po dumating yung tiles. So tingnan natin ngayon kung anong sasabihin nila. Dapat hindi sila nagsalita na 2 days to 4 days. Kaya nga po ako pumayag dahil okay lang kung hanggang bukas 6 may i-deliver nila. 2 to 4 days nga eh. Ibig sabihin pwedeng 2 days or 3 days or 4 days maximum. So yun nangyari. Pang 5 days na ngayon wala pa rin. So yun po yung isa din sa dahilan kung bakit nadi-delay. Tulad po ngayon, imbes na kahapon nakapaglatag na sila or nakapag-tiles na. So wala pa rin nagagawa dahil nga wala pa yung materyales. Kung alam ko lang na 6 days yun, hindi po ako bibili sa kanila o hahanap ako ng iba. Kasi hindi po pwede yung ganun katagal. Wala silang isang salita. Basta makabenta lang sila, kahit na ma-delay okay lang sa kanila. Hindi nila alam yung delay ng trabaho ng bibili. Ayan, dito sa Hermosa Tile Center ko po in order yun. Hermosa, dito sa Kalakalan yata ito. Ayan mga boss, nandito na po yung tiles. Ayan yung tiles. Ayan na 260 pieces po ito. Itong tiles na to. Ito po yung design nya. Meron po siyang design pero hindi po ganoon ka-visible. Hindi siya ganoon ka dark or kaliwanag. Ano lang siya, mapusyaw. 60 by 60 glazed polish tiles. And tapos ito na rin yung sa ports. Yung ports, ito yung napili nila ate. Ayan. Ano po ito? Hindi madulas. Yun eh. Meron na po tayo mga ilaw dito na pinadala ko na rin yun. May ilaw na rin doon. Ayos. At sa loob. So makakapaglatag na sila bukas. Bukas na umpisahan, medyo alanganin na. Ay, naka-layout na po kami dyan eh. And then eto na yung ayun po yung mga pinlight. Bale 2 pieces po yung niya. Tingnan ko muna. Ayan, black and white. And then sa center wala pa po kami final ni client dito nila kuya. Nag-iisip sila kung ceiling fan ang lalagay po dyan or center light na lang na yayamanin or yung chandelier. For now wala pa po dyan, wala pa final dyan. And tapos meron pa pong ilaw sa gilid dyan. Ito, nilalagay po namin dyan na ilaw. Big Light brand. Big Light. Low voltage lights. Light strip. 12 volts. 12 volts po ito, meron siyang driver. Yan, 12 volts. Ito siya, tapos meron siyang dito sticker. O saan dikit po dun sa aluminum profile na yan. Aluminum profile po yan, tapos meron pang takip po yan. Ayan. So pagka nalagay po ito, maganda niya.
Wala pong cob. Wala pong cob light dito mga boss. Hindi po gusto ni client yung may cob light. Ayan dito, simpleng kisame lang. Tapos same lang yung pin light. Medyo ano po itong pin light na to. Yayamanin or medyo pricey. Nasa 900 data isa nito. And then meron pong island dito. Yung island po rito, ang sukat niya is 3 by 6 3 feet by 6 feet. Tapos meron siyang ilaw dito na cylindrical. Yung gusto ni Kuya Ray. Nabili ko na rin yun. Nandito 180. Ito yung isang binili ko rin kahapon sa Wilcon. Ito yung nagkakalagang 50 mil. Well, 50 mil. Saka yung plaster band. Doon po nawala yung ating bracelet. Warm white pala ang kulay po ng mga ilaw. Ayaw po nila ng white dito sa loob. Warm white lang daw. Ayaw din nila yung tricolor. So owner's choice po yan. Tapos dito meron na rin. Pero ito papalipat ko yung location nito. Dito yung mga pin light na yan, same lang kasi yan. Dito ko ito lalagay. Ito matawag. Ayan, dito sa kwarto meron na rin po. Tapos ayun na yung mga ilaw niya. And then sa center na lang, ayun, pin light. Warm white. Warm white po yan. Tapos pin light na lalagay natin sa center. Medyo malaki naman dyan. Kamukha nung nilagay ko sa farm. Doon po sa ginagawa ko ron. And then dito, dalawang 12 watts dyan. Ayan na po yung CR. Nakatiles na rin yung side dahil nauna po nilang i-deliver itong tiles sa flooring. So ayan, nilagay na po nila yung tiles. And then dito, meron na rin dito. Meron na rin ilaw. Ayan o. Wow, liwanag. Ang ganda ng ang ganda ng warm white. Malamig siya sa mata. Tapos yung pintura ay sa white, napakalinis po niya tingnan. Lalo na pagka na kompleto po ito, na-tiles siya. And then ay ceiling siya. Maliwalas po siyang tingnan. Ay nilalagay ni Utol yung yung ilaw sa may island. Meron po kasing island dito. So yung tinapat namin, nilayout namin kanina. Tapos dito yung dining area. Dito meron ni ilaw dito para sa dining. Oh, ayan ka na. Miranda, Miranda. Miranda! Ayan, dito naman tayo sa may likod. Yung pong 2 bedroom dito na maliit na ginagawa. Wala ito, tatambakan pa po ito. 1 step. Ayan na. Nagbububong na. Waterproofing na po ito. And then skim coat. Siyempre, Taiwan naman ito doy. Aliwan naman tang mapangan. Ito yung isang kwarto. May starter rin pang kapalya. Ayan. Maliit po ito sa standard. Nasa 2.4 by 2.4 lang po yan. O nasa 8 feet by 8 feet lang po yan. Ito lang dito yung single bed. Single bed and then meron pa siyang space bar doon. Dito sa area na to. Pwede yung maglagay ng double deck dito. Yung double deck siguro dito. Double deck. Tambakan pa po ito. Yan na yung catch basin. Storm drainage. Ito naman kayo to, kusina. Yan, pinagkasya lang po namin yung dito, yung 2 kwarto. Tapos meron siyang CR doon. Kitchen tsaka laundry po area na to. Kitchen laundry.
ay tambak. Ito yung CR. Tapos ito yung kwarto rin na may maliit na living area. Ayan, so living area niya to. So, tapos ito yung kwarto. Dati dito yung CR. Labahan naman dati. And then yung CR. Ayan. Laki na po yung pinagbago itong bahay na to. Lumang bahay po dati yan. Nung giniba namin parang kamukha nung sa may Alcala. Ang lote na to nasa 180 yata to. Hindi ako nagkakamali. 180 square meter. Four wheels. Ayan, shoutout kay Kuya Fernan. Ayan, mga boss, yung palang alaga namin aso dito, si Marites, na disgrasya na hit and run. Ayan, namatay po. Namatay yung aso. Makanya mong gatong bus. Oh, kaya rin. Niligtas niya yung aso na eh. Gatong oras dito. Oh, oo. Niligtas nga yung aso. Ay, nakalagay na po yung yung cylindrical light. Yan, tapat po sa sa island. Apat. Wala nang nangungulit sa atin dati pagka nandito ako, mga boss, yung pungaso na yun. Sinasalubong na ako pagdating ko pa lang dito, sinasalubong na ako, and then hindi niya ako nilulubayan para siyang buntot na sunod sa akin. Ay, namatay pala siya. Tapos nung naman daw pabiyahe dito sa Utol, muntik na raw siya. Bus naman. Buti na daw. Hindi siya tinamaan ng bus. Niligtas siya ng aso. Wala na si Maricel.